topic, mga kababayan, ito, digong, gumawa ng batas para ipakulong ang anak. Tingnan no, very ironic, no? Mga ka-GP Natics, akalain mo, yung ginawa mo yung anti-terror law para doon sa mga terorista. Yung nagbabalak sa mga sitting officer, sitting tawag dito, highest person in the land. Tapos ngayon, magagamit pala ito sa sarili mong anak. O, di parang karma is real, di ba? O, pakinggan natin to. Proseso. After the National Bureau of Investigation conducts its investigation, ire-refer po niyan ang matter, lahat po na nakalap ng ebidensya sa Department of Justice for preliminary investigation. Dadaan ho yan sa DOJ, aalamin namin kung may sapat na ebidensya para suportahan ang mga charges, yung criminal charges. It can be grave threats, it can be sedition, it can be a violation of the anti-terrorism law. Dahil ho po itong anti-terrorism law na naipasa rin nung panahon ni President Rodrigo Duterte ay napakalakas po na batas at napaka-broad. At nakasaad po dyan sa anti-terror law na kapag kayo ay may balakin, nasaktan, bodily harm, injury, or threatened death to an individual, lalo na po sa isang public officer, at this is intended to cause destabilization of the government or to sow fear. Titingnan po natin yung konteksto. May liability po yan at napakalaking penalty po dyan sa anti-terror law. Ito yung pinakamagandang paliwanag pala doon sa kanina, mga kababayan. Hindi ko kasi na-play ito, pero pinakamagandang paliwanag ito tungkol doon sa sinasabi kong batas ni Duterte na ginawa sa anti-terror law kay Sara na applicable. Lahat yan pasok sa kanya. Very broad ang sinasabi po natin na anti-terror law. Ulitin ko lang sa part na yon, mga kababayan, just to emphasize. Charges. It can be grave threats. This for preliminary investigation. Dadaan ho yan sa DOJ, aalamin namin kung may sapat na ebidensya para suportahan ang mga charges, yung criminal charges. It can be grave threats, it can be sedition, it can be a violation of the anti-terrorism law. Dahil ho po itong anti-terrorism law na naipasa rin nung panahon ni President Rodrigo Duterte ay napakalakas po na batas at napaka-broad. At nakasaad po dyan sa anti-terror law na kapag kayo ay may balakin, nasaktan, bodily harm, injury, or threatened death to an individual, lalo na po sa isang public officer, at this is intended to cause destabilization of the government or to sow fear. Titignan po natin yung konteksto. May liability po yan at napakalaking penalty po dyan sa anti-terror law that it can possibly be a non-bailable offense. Yan, actually, inuunahan kayo, Yusek. Having said that, we have to go through the process. Oo. Yusek, inuunahan kayo. Yan, Ano yan po? daw, inuunahan niya kayo. Yan yung press ko niya kahapon. Yan daw yung gagamitin ninyo. Yung anti-terrorism law. Laban sa kanya, isi-seize yung mga assets niya at pagbabawalan siyang bumiyahe. Zeroing in doon sa pag-seize ng assets. Lahat po ng tao dapat tumingin sa letra ng batas. Tama. Dahil tama po, a simple reading of the anti-terror law will readily show that it is very possible for the acts of the Vice President to fall under the anti-terror law. In fact, yung law po na yan punishes, criminally punishes, even just a threat to commit terrorism, even just a conspiracy to commit terrorism without commencing any of the acts. Yeah. Tama po siya. Pero basahin po natin, hindi po kami ang gumawa ng batas. Exactly. And the law was po ng signed. PRRD yan. The law was signed by her father. Sabi ko sa inyo kanina gagawa kayo ng batas, mga kababayan. Kayo mismo ang nagkukumit, di ba? Mga ka-GP Natics. Yan.
Karma. commencing any of the acts. Yeah. Tama po look, siya. yeah. Pero basahin po natin, hindi po kami ang gumawa ng batas. Criminally punishes even just a threat to commit terrorism, even just a conspiracy to commit terrorism without commencing any of the acts. Yeah. Tama po. So, without any commencing of the acts, mga kababayan. So, ibig sabihin, ano bang Teka, commencing. Kasi, para ano lang tayo? Meaning. Sabi niya, di ba commencing, without commencing about the act. So, ibig sabihin, kahit hindi pa yan na-start, as long as na ito ay pinag-usapan na natin, o pinag-usapan nyo na, nagplano na kayo, mga kababayan, that is already a criminal act. Di ba? So, maliwanag yung sinasabi dito ni Yusek Andres. Po siya. Pero basahin po natin, hindi po kami ang gumawa ng batas na yan. Exactly. And the law Panahon was po ng signed. PRRD yan. Thank you, Motion Science, commencing start. Tama. Tumingin pa ako dito, meron ka na pala. Hindi, gusto ko kasi makita sa aking sariling mga mata. Diba? The law was signed by her father. Mismo. Mismo. Oo. Yes. Tayo po, we are a government of laws. We have to execute the present state of the law. And to me, pagbabasahin natin, of course, due process will have to be afforded every person. Correct. And hihintayin natin ang lahat ng ebidensya na manggagaling sa NBI, na manggagaling sa respondent, sa vice-presidente. At doon lang po tayo magpapile ng kaso if ever. And you are correct. The judges will have to examine the information and if warranted, they will have to issue an arrest warrant to acquire jurisdiction over the person of the accused. Hindi May pa pwede. proseso naman po yan. Yusek, paglilinaw Hihintayin lang. natin na magbigay ng ebidensya rin ang vice-presidente. Opo, paglilinaw lang, okay. hindi pa pwedeng sabihin ni Vice President na I'm a sitting Vice President, you cannot arrest me. Pwede ba niyang i-invoke yun? Hindi, Vice President ako, hindi ako pwedeng arestuhin. Can she invoke that? Hindi na nga pwede. Kasi ito naman si Alvin. Pero paglilinaw lang ni Alvin yan. Mga kababayan, kung narinig natin kanina si Vice President Leni Robredo, diba? Kinasuhan. So pag ikaw kinasuhan, therefore pwede kang arestuhin. Diba? Mga ka-GPnatics. So ibig sabihin, totoo na wala ka talagang immunity. Hindi yan nakasulat sa libro. Sabi ni Luistro, if that is not written in the book, so therefore do not encroach. Huwag mong dagdagan, mga kababayan. Unless ito ay dadaan sa Kongreso, aamyendahan, pwede yon. Diba? Revised Penal Code. Pero pag ito ay walang nakasulat, hindi dumaan sa Kongreso, sa Senado, wala yan. Ano ka? Gumawa ka ng sarili mong batas? Ang gapal mo pa magsabi doon sa Kongreso, tinutulungan ko lang kayo. Nagtuturo ang walang alam. Ang kapal na mukha, no? Natatawa talaga ako doon. Tinuturuan ko lang kayo. Simpleng bagay eh. Ito mga kababayan, kung tayo hindi nakakaunawa sa batas, hindi tayo nakakarinig ng mga ganito, pwede na tayong maloko ni Sara Duterte. Oh. Sabi ni Ma'am Ems TV ng Japan, pag sinabi ni BP na di siya pwedeng arestuhin, sagutin siya ng Ask Your Father Digong, learn more. Hindi po. Yan po exactly ang ipinaglalaban ng Department of Justice. Kami po, we have nothing personally or anything against the Vice President. But naayon po sa batas, kami po ang naatasan na mag-imbestiga ng mga violation ng criminal laws at mag-prosecute. Kaya po kailangan namin gumawa at dumaan sa proseso. Sinisimulan na ho natin. Ayun. Patalastas na naman siya. Oy! Nasa pina ng NBI, magpapaliwanag ho siya. Ngunit ang intelligence community po, ine-engage din namin, inaalam namin yung mga ibang circumstances kung sino talaga itong naatasan na tao na magpapatupad ng utos niya na patayin ang Pangulo, ang First Lady, at ang Speaker of the House, Martin Romualdez.
sabay-sabay po yan. All law enforcement agencies will be engaged to protect the highest official of the land. Opo. Dahil po it is threat to national security. Sakali, Yusek, na magtuloy-tuloy na nga po itong mga kaso laban kay VP Sara, pwede ba siyang suspindihin bilang VP? Well, again, I will only cite the law. Ako lang po ay alagad ng batas bilang kawani ng Department of Justice. Dito po sa anti-terror law, including its implementing rules and regulation. Kapag kayo po ay lumabag sa anti-terror law at kayo po ay isang public official, kasama po sa penalty dyan ay disqualification from public office. Nako, mga kababayan. Malupit talaga. Matik. Hi, Tita Josephine. Shoutout sa'yo. Oh. Trial after the legal proceedings are completed. Oo, pero habang So- habang nag-iimbestiga at habang nag-hearing pa sa mga kaso niya, pwede ba siyang suspindihin ng presidente? Hindi. Siyempre hindi. Ay, hindi po. Hindi. Ang presidente po walang Power. karapatan na mag-suspend ng VP dahil executive Tama. po yan. Ang posibleng mag-suspinde ng mga publics ay ang opisina ng ang OP po, doon lang po sa executive branch, mga local government executives. Ngunit hindi po yan sa Pangulo, ang Office of the Ombudsman. Pero hindi po natin iniisip yan. We have to afford the Vice President full opportunity to present her side, and at the same time, for the law enforcement agencies and all, we will do a whole of government approach here. Ako naman, ang iniisip ko dito, although mga kababayan, I don't know if this is truly biased, di ba? Or too biased. Kasi, pag gusto natin talagang imbestihan si BP, di ba, it is much better na siya po ay iano muna as per dun sa mga pangkaraniwang tao, like the government official, like the policemen, while they are conducting the investigation, ang ginagawa nila ay sinususpend for the meantime yung taong iniimbestigahan. 'Di ba? Kasi pag habang sila ay nandoon sa posisyon, o pwedeng ito ay maka-impluwensya sa ginagawang investigasyon. Hindi ko alam kung tama yung iniisip ko, mga kababayan, kasi kung tayo ay magkukumpara doon sa mga pangkaraniwang tao like the policeman and other employees, while they are investigating, sinususpindi pansamantala itong mga ito. And then the office or the right office to suspend BP Sara is the Ombudsman, mga ka-GPnatics. Diba? Pero sabi ni Yusek Andres, wag na tayo mag-focus doon sa pag-suspend sa kanya. Pag-focus na lang tayo at payagan natin siyang sumagot doon sa mga allegations against her. Siguro naman, tama rin siya. Pero mas maganda siguro kung tanggalin muna siya sa pwesto. I-suspend for the meantime. Pero depende sa kanila yan. Sa akin lang naman yung yung sinasabi ko, i-suspend muna natin. Para baka mamaya kasi, while she is sitting or hindi siya suspended, mga kababayan, gumawa siya or impluwensya niya yung ginagawang investigasyon. Kasi she's still the sitting vice president, mga kababayan. Alam natin na talagang meron pang kakayahan, di ba? Merong kakayahan na talagang gumawa ng hindi maganda. Kung nagagawa nga niya dyan na she's nakaupo, kita nyo, nakagawa ng mga peke, ng mga pangalan, gumagamit ng mga certification ng ibang government agencies like the AFP, mga ka-GPnatics. So therefore, kayang-kaya na gawin ni BP Sara yung mga ganong bagay. Siguro, may point naman ako sa bagay na yon. Pero kung sabi nila, wag na nating i-suspend, bigyan natin ng pagkakataon to answer. Diba? Itong si Sara Duterte sa lahat ng mga allegations sa kanya. Sige, so be it. Diba? Oh. Totoo po, God bless Rose Guillermo. Gumugulo po ang buhay
ng Pilipinas dahil sa mga mag-aamang Duterte na to. Diba? Yun naman katotohanan eh. Ang tahimik noon kung hindi lang sila ng gulo at kung hindi lang sila masyadong ganid sa pwesto at mapag-apura. Gusto kasi nila, eto kasi nababalitaan ko, nung una pa lang pala, mga ka-GP Natics, nung unang taon ni PBBM, plano na talaga nilang paalisin ito. Kaya lang hindi po nangyari, kaya sila ay pumunta sa Plan B. Dahil nga yung pagkuha ng pagiging secretary ng Department of National Defense, kung iisipin nyo yan, mga kababayan, nakita mo ngayon, meron siyang mga personal bodyguard, sila Chika, sila Nolasco. Tama ba yung Nolasco? Tingnan nyo kung gaano siya, gaano niya patakbuhin ito. Diba? Binibigyan ng pera, hindi naman SDO, Special Disbursing Officer. O paano pa kaya kung siya ang nakaupo bilang Secretary of National Defense? Kaya niya nang manipulahin yan. Diba? Malaki din ang pera dyan. Parang rin yan. Parang DepEd din. Mga ka-GP Natics. At mas malala kapag nahawakan niya yung military natin. Baka ngayon si PBBM wala na sa pwesto. Sabi ni Ma'am Nemi Hasigawa kasi mag-resign talaga siya, promise. Mag-resign na lang siya kung gusto niya, unahan niya yung impeachment. Diba? Anyway, mga kababayan, thank you so much po sa lahat ha. At maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin ngayong gabi. At marami po tayong natutunan hinggil nga po sa batas na yung ikinakalat ng mga DDS, walang mangyayari yan. Sabi ni Digong, sige, hindi yan makukulong, huwag kayong mag-alala. Hindi makukulong ha? Ha? Ayan na, lumabas lahat ng baho mo, Digong, pati pala si Lenny, kinasuhan mo nun. Bye guys! Ingat!